controls, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast! Pew, 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 pew! Gusto ko matutunan yung alam niyo yung tawag doon, yung growl. Growl. Nagagawa mo na nga eh. Hindi, ang pangit eh. May narinig ako niyan eh. Eto, alam mo dapat to. Yung sa flip top, tuwan-tuwa ako dun sa ginawa nila si Cripply tsaka yung tang ina mo, putang ina, na alam mo yun? Yun, tuwa ako nung gusto ko magaya yung ganun. Ang forma eh. Practice lang siya. Pero- Dati na nagra-rap metal kami, pare. Hindi mo sa pagmamayabang. Madali lang siya. Mapapractice mo rin yan. Mapipitik mo yung tamang, sa mga nanonood dyan na nag-growl din, mapipitik mo yung tamang growl na hindi masakit sa lalamunan, par. Meron kasing growl na parang ginagasgas mo siya, di ba? Oo. Ngayon, pag di ka pa marunong, parang sinasakta mo yung... Ang sakit niya. Masakit? Mamaya ma-update. Pero hindi. Sa tamang growl, matagal pero hindi siya ma-update, tol. May ganun technique talaga, tol. Pero nag-metal ka rin. Nag-metal. Rap metal. Talaga? Oo, nagbanda-banda kami nun. Nasty. Pero hindi naman kami yung bandang nag-earn ng money. Yung Oo. banda namin, barkadahan lang talaga. Eh, shoutout kila Chester, kay Kuya BJ dyan. Shout out. Kay Nino. Si Nino yung pinakamagaling sa amin, tol. Ano Ito, siya eh? pre, naangasan ako sa rap metal, pre. Ako rin naman Di eh. ba Slapshot is rap metal yun? Oo, Hindi sila ako, Jamir. kahit mismong rock music talaga. Yung rock music ba tawag doon? Oo. Yung hard, Pasok siya sa rock. basta nagugustuhan ko yung wow, tapos merong pag parang minsan, pag parang, Hardcore na ba? kahit yung mabibigat, Death metal? yun, Ay, kahit yung tubero, natatawa heavy ako. metal pala. Basta hindi ko kabisado yung genre, pero basta gusto ko yung ganong concept. Naging, bukod sa makaka-relate ka dun pag galit na galit ka talaga. Oo, parang gusto mo magunaw yung mundo. Gusto mo lahat ng daanan mo, sumabog yung yung mga tubig, ganon, bumagsak yung lupa. Ganon yung nai-imagine ko pa nakakarinig ako ng ganon. Yung ano ba, pre, Limp Bizkit, ano rin siya, di ba? Hip-hop metal din siya. Parang ganon. May chu-chu, may anong tawag doon? May scratching music. Basta napaporma na ako sa ganun pa rin. Linkin Park, di ba? Oo. Linkin Park. Yun. Linkin Yun, Park. para, best example nga yung Linkin Park. Kaya nagustuhan ko yung hip-hop actually. Doon ako nagsimula talaga sa rap metal talaga eh. Kumbaga, kaya, alam mo yun, hindi na mahirap sa akin tumalon sa rap. Kasi nga rap din naman yun eh. Kaso pinupukpukan ng tambol, hindi beat. Talagang puta ginigitara ng tropa. Ganun. Sarap. Forma, no? Yan, kabisado ko dati yan. Yung album ng Slapshot, yung Third Degree, yung basta ang dami kong kanta na kabisado. Pati yung rap nila nun. Lahat. Gustong-gusto ko nung mga barkada ko nun sa lugar namin. Yung sa Northfield, ingay namin dun. Tangina, pag nagtatambol na pag gumano na, bingihan na yan. Kasi ang ingay talaga eh, pag narinig mo. Pero masaya. Napansin ko yung yung mga rap metal na mga rapper na rap metal. Gusto raw nila makilala yung hari ng underground eh. Walang problema. Search nyo sa Instagram at Facebook. Ano pre, ganda ng pasok mo. So, isa daw, General Lansoy Army, no? Na dating rap metal lang ngayon, naghahari na sa hip-hop ng music. Hip-hop music, no? Ako na pala. Joshon ba? Kala ko kasi hindi mo sinabi yung agrikultura ka eh. Joshon Point para sa lahat ng social media. Gusto mag-amoy bad boy ng my class. Yan, available sa mga TikTok shop natin para check it out. 8 assets sa lahat ng social media. Yun lang. Wala na Charot. yung ano ba yun? Charot sa beer Nagkakilala chocolate. tayo, nagkakilala. Ang swerte nyo. Kilala nyo na ako. Yun. Wala ni swerte ko rin. Kaya na lang, may nalala rin ako nag-comment nung umpisa pa lang talaga ng bago. Punta parang lahat talaga ata kinakagalit tong mga to. May nag-comment doon, ang swerte daw namin. Ba't sino ka ba? Sabi ko, Hindi kasi alam mo Ang naman, bilis ma-trigger eh. alam mo naman sa mundo ng ganito, sa manosphere, pare. Parang, ganun din eh. Kahit sa internet, sa labas ng, harap-harapan mismo, parang tetesting ka muna. Tangina mo parang ganun. Critical. hindi kaya nga. Hamuyan muna kayo eh. Hindi, ano nga yun. Totoo yun na parang all eyes, kung baga kanta ni Tupac, all eyes on me. All eyes on me. Kung tutuusin,
Oo, ganun talaga yung realidad na nangyari ng pagpasok ko dito. Wala na, bakit sino ba naman ako? Oo, Di ba? ugain ka muna. Sino ba naman ako? Tapos biglang nandito na ako. Pero dahil kasi alam mo kung bakit, hindi ko ramdam yung pressure. Tapos talagang Ka lang ng bira. ramdam ko na suportado talaga ako Yeah. dito. Kasi kasama ko yung mga OG ng ng tawag ito, men empowerment eh. Kaya alam mo yun, hindi ko naramdaman yung bigat. Ganun. Di ba? Press kong Tamad press ko namin lang. lahat yan, bar. Oo, di ba? I-deny nyo? Mga content creator ngayon, yung mga nagusbungan, tangin, i-deny nyo? Ulul, tamad namin kayo, par. Yun eh. Kaya, sige. Ganito ka gaan yung pakiramdam kapag nandito ka sa partido ng men empowerment, lalo na sa mga OG. Kaya, Yeah. sorry. Speaking of isa sa mga tamod natin, pre, parang nagulpi yung isa sa mga tamod natin. Si Andrew. Si Andrew Tate. Hindi, ayos lang naman eh. Kasi yung mga basher naman niya, putang ina. Totoo rin yung sinabi ni Andrew Tate eh. Oo nga, sige, natalo ko, nabugbog. Pero tayo na yung mga basher, 99% pa rin ng lalaki sa buong mundo, hindi siya kaya eh. Ako, pre, Totoo. Baka mababa pa eh. Baka 0.05% lang sila eh. Ako, pre, hindi ko naman siya ganun ka. Idol ko siya, pero hindi naman ako fanboy. Hindi die hard. Hindi ka diehard. Hindi ako diehard. Pero, nandun din yung disappointment sa akin na matalo siya doon. Kasi nga, knowing na professionally nag-kickboxing siya, pero kahit may mga nagpapasok pa rin ng angulo na iba naman yung boxing sa kickboxing. Ba talaga? Pero, di ba, ang dami. 80, 70 something or 80 fights compared kay Chase Demore. Pero kasi 20 kilo mas mabigat yung par. Oo, laking tao, Malaki di ba? si Chase. Malaki si Chase. Hindi, kahit 5 kilo nga lang ilaki sa'yo eh. Mas mabigat yung suntok nun, par. Pounds nga lang eh. Pinag-uusapan sa boxing, di ba? Umangat ka lang ng 10 pounds, 5 pounds. Iba na yung level agad ng bigayan eh. Kaya dugurin mukha niya eh. Dugurin mukha ni Tate eh. Kasi ang bigat talaga eh. Nagmukha nga bansot si Tate nung sa laban nila, Yeah. di ba? Nagmukhang maliit. Yeah. So, Tsaka yung part na kaya sa boxing is big deal nga yung weight na yan. Kasi nga, lugi yung magaan doon sa mabigat. Lalo na pag nakiklinch kayo. Kaya kung makikita mo doon sa mga nanonood, sa mga sports-minded dyan, gets yun eh. Pero kasi, mas maraming tanga kaysa sa mga nasa sports. Kaya tinitake nila yung pagtutumba ni Andrew Tate na nakaganon kay Chase as, mahina pala to eh. Pero hindi mabigat alam yung talaga. technique na ginagawa ni Chase doon, pre. Nung nagki-clinch sila, binababa niya si Tate na ganon. Eh siyempre ayaw mong matumba or nagsisave din ng energy si Tate. Imbis na labanan niya yung binibigay na lang yung sarili niya para hindi niya maubusan siya ng energy. mabigat kasi talaga, tol. Mabigat yun. So, Pero, yun nga. pero yun nga, in terms of boxing, pare, anong komento mo dun sa... Nasagwa rin talaga ng ginawa ni Andrew Tate. Nasagwan din talaga ako sa boxing. So, agree tayo, hindi natin siya binibigyan ng excuse dito. Hindi. Hindi, parang kaduda-duda kasi yung rin, tol. Yung nangyari, parang tingin ko, pumusta rin sa kabila yun eh. Totoo lang ha. Pwede, oo. Hindi ko alam kung tama. May post na, may lumabas na, hindi ko lang alam kung totoo yun. Pero may i-check ko nga yung Twitter ni Andrew Tate. Hindi mo naman mafa-fact check Check yan, mo pre. nga. Hindi na. Hindi, kahit mag-search ka yan, hindi mo mafa-fact check yan. Hindi kasi may screenshot na akong dumaan sa feed ko na sinabi ni Tate na fixed yun. Si Andrew Tate mismo ang nagsabi. Still, hindi mo mafa-fact Hindi check pa rin. yung bagay na yan. Kasi kahit sabihin, Hindi, kung at least man lang nanggaling talaga sa bibig ni Tate. imposible yun. Pero Hindi. pare, Siya may-ari ng Misfits, pre. Ngayon, CEO siya ngayon ng Misfit Boxing. So, would you think, sasabihin niya yun sa talino niyang gano'n? Hindi ko naman... Si Rasha doon, Hindi. and libelous yun. Hindi nga, hindi siya fixed in terms of, na yung scoring, ganon. Hindi. Kumbaga, siya mismo, kumbaga yung nag-underperform siya. Kasi, What do you mean? nag-underperform siya, hindi niya ginalingan. What do you mean by fix kung gano'n? Fix siya sa ganung parang kasi kaya niya naman talunin si Chase talaga. And then, Pero hindi niya, nag-underperform siya at kailangan niya pagmumukaing totoo yung kaano niya. Win-win siya eh. Champion ng Misfits si Chase Demore eh. oo. So in a way, parang... Win-win. Pero bawal sabihin yan. Bawal yun. Bawal yung kasi may betting dyan, pre. Kaya pag sinabi niya yan, tol,
bukod sa babagsak yung kumpanya niya, makakasuhan siya dyan, pre. Kasi may betting involved eh. May pagkor din sa kanila. May pagkor na umawak ng I betting see. association din, pre, na tangina bawal ka mag-fix. Kay Willie nga sa show na, yung pa-premyo, hawak pa rin yun ng pasugalan ng bansa ninyo na lisensyado. At every time na mag-fix ka, di ba kay Willie nakasuhan siya nun, di ba? Yung parang nagkamali siya ng hugot na, paano nyo, 1 million das bokya, parang may bayad niya, may kaparusahan niya, makukulong ka niyan. Alam ko si LeBron James nagka-issue rin ng ganyan eh. Fix? Naalala mo yun? Yung, Parang narinig ko lang. parang nagbigay siya ng, hindi ko, nakalimutan ko na eh. May nakita rin ako dyan. Wait, pero ang nakita ko, bumanta na rin si 50 Cent na pati si Lebron expose niya. May kadugtong, kumbaga parang pagkasabi niya na, okay, in-expose ko na si Didi. Si Lebron na yung susunod niya raw si Lebron. 50 Cent sabi niya? Sabi ni 50 Cent. So, Yun, ito idol ulit. ko yun, wag naman. Hindi. Goat ko yun eh. Ito, tatawa ako sa'yo. Bakit tingin nyo ba? Siguro matidisappoint ka rin pag... Disappoint ako pre, ay laglag ko yun. Bakit tingin nyo ba, ang panahon pa lang nila Jordan, wala nang fix? Tangina, may fixing game na rin talaga. Pero yun nga, meron talaga. And ako rin, naniniwala ako na pumusta sa kabila yun si Tate sa kalaban. Kasi Yamado siya eh. Timado siya. Ito pre, yun nga. Ang sarap kaya i-counter ng Dehado. Pre, paiisipin ko pa rin kayo. Siguro kaya hindi ako masyadong apektado sa nangyari kay Tate. Kasi hindi naman pwedeng isang laban lang siya eh. Kung manalo siya, meron pa rin champion siya eh. Wala ba challenge sa kanya? Sino si Chase? Si Tate, kung halimbawa Hindi siya nanalo. champion sa boxing, di ba? Kickboxing Sino? siya eh. Si Tate. Hindi. Magiging champion na siya ng Misfits. Yung belt, si Chase kasi, siya ang champion ng Misfits boxing. Nasa kanya yung belt. Pag nanalo si Tate, mapupunta ang belt kay Tate. Lalaban pa ng isa si Tate. So, Diba? nakikita ko parang may rematch pa sila. May rematch. Kaya sa akin, huhusgahan ko lang lahat itong laban niya na to. Huhusgahan ko lang na, putang ina, disappoint mo. Siguro doon pala papasok yung disappointment ko. After ng isa pang laban. Pag hindi siya lumaban, definitely disappointed na ako. Putang ina, isang laban lang pala gagawin mo eh. Tsaka, ito pre, pag hindi siya lumaban ng isa pa, gigisahin natin siya sa anti-support. Oo, Hindi pwede. Wala akong pake kung 40 siya. Diba? Lumaban ka pa ng isa pa. Silva nga, 49. Oo nga eh. Pero ang ganda nung pinakita. So ito, Pacquiao din. Anong taon na ba si Pacquiao? Diba? Alam mo, Tapos, tangina 3 rounds, walang gas. Yun na nga. diba? Silva nga 49. Di ba kayo? Yan yung ano ko sa kanya. Hindi ko siya gigisahin sa pangalawang lang. Ngayon na ginigisa ko na nga siya. Hindi ko siya gigisahin ngayon dahil gago na, yung mga galawan ni Tate, iba naman talaga eh. Nakita mo kung paano niya finlad yung TikTok? Hindi ko naman siya hinanap eh. Lumabas lang siya ng lumabas sa feed ko. Sa Facebook Ang din. laman ng TikTok, puro Andrew Tate na. Alam mo nung una kong makita si Andrew Tate, sabi ko, Alam niya pa trendingin sarili niya ulit, no? oo. Nung nakita ko si Andrew Tate nung una, sabi ko, putang corny naman itong kalbon to. Ganun ang reaction ko nung una. Pero sa dami, lumabas siya ng lumabas. Hanggang sa narinig ko yung opinion niya, ay tama siya. Na ano niya na ako, naalala nga ako, nagme-message pa tayo nito. Sabi, grabe ginawa ni Tate, no? Talagang ano to? He took the internet by storm. Ganun. Kaya, sa totoo lang, ganun ako kabilib sa kanya. Hindi ako naniniwala na ito lang to. At hindi kasi pwede. Di ba? Manalo siya o matalo, hindi pwedeng isa lang ang laban niya. Mag-agree Meron ba kayo? talaga, sinabi naman niya sa press na kailangan niyang bawiin yun. Hindi pwedeng mag-quit siya bigla ng nandun yung dulo, sa ganong dulo. Kasi naaalala lagi ng mga tao sa Warrior. First and last. First fight mo and yung last fight mo. Ilan naman mahalaga doon eh, sa kay middle. Kasi tinan mo to nung nangyayari yung kaguluhan kay Tate, ang tingin ko sa kanya, alam nito yung ginagawa. Tapos nung sinabi niya sa interview niya na alam ko na to, part 1 to nung plano, phase 1 to nung plano. Tapos nakakonect ako na, ay oo nga, ganun talaga. Tapos sa kanya binitaw yung napakabigat niyang unmatched perspicacity, di ba? Hindi, kung tapos na yung laban niya kay Chase, kung yun na yung laban niya, hindi niya pininindigan yung sinabi niya na unmatched perspicacity. Tsaka, hindi yan ang pinakamabigat na dagok ng buhay niya. Hindi yan. Kaya ako, naniniwala talaga ako na... plan. Oo, hindi pa tapos. Siguro, pag ilang taon ba? Ewan ko. Baka this year, baka next year lang yan. 2026, Kasi sinabi niya nung press nung laban pa raw siya ng 2 to 3.
iiwanan niya na maganda yung parang impression ng huling niya, bago siya bumitaw talaga sa laban. Sabi niya, since CEO naman siya ng Misfits, tanga na, anytime pwede siya mag-book ng fights. Di ba? Pero hindi niya pwedeng labanan yata muna si Moore ulit. Kasi hindi na bebenta yung ticket na yun. Kailangan manggulpi muna siya ng Isa pa. ibang... Tama, pwede. Para may gigil na yung tama, may believe na. Kunyari, parang nag-climb up ladder ulit siya to the ladder. So, pwede niya na ulit makalaban tong si Moore. So, Me, go. disappointed lang ako sa part na tangin na tol, dumampot tayo ng 2 amateur dyan na Pilipino ngayon na may 72 fights versus sa may 5 fights. Tignan mo kung gaano maliligo ng suntok yung 5 fights na yun, pre. And take note, 72 fights ni Andrew Tate, professionally yun. Hindi ko pa kinakount yung 100 fights niya sa amateur. I'm pretty sure marami yun. Mas marami pa, yeah. Kasi sa amateur, pwedeng next week, amateur ka ulit eh. Hindi ka naman siya hayaan magulpi dun, pre. Kasi may standing knockout dun eh. Awatin yun every time eh. So, 100 fights plus 72 wins in professional, that's parang 172 plus yun. Grabe experience yun. Grabe, pre. Versus 5 fights. Walang amateur si Demore. Biglang tumalo ng ganun yun, ng pro yun. Di talaga pasok sa mata ko yung nakita ko. Performance niya. Exactly, pare. Doon ako disappointed. Now, dahil nga gising tayo sa ganito, business, ganyan, side hustle, hindi nawala yan sa isip ko na this is all a plan. Now, yeah, this is a plan, but this is a pangit plan. Ang pangit eh. Kasi, tingnan mo na lang bro, kasi pagdating sa ganitong klase ng side hustle boxing, si Jake Paul ang perfect example na maganda yung ginawa niya. Di ba? Kumbaga, malulupit yung mga kalaban niya, pero alam mong rig, obvious na rig, kasi hindi naman siya nasusugatan sa mukha, hindi siya nagulpe. Kumbaga parang sparring na, glorified sparring yung laban lagi ni Jake Paul, which is para kung nanonood ka, okay, sige. At alam ng tao na, rig, mukhang rig. Di ba? Kahit mga haters ni Jake Paul, kahit natalo siya, manalo siya, sasabihin ng mga haters siya, okay, rig, mukhang rig. Itong disappointed ako sa ginawa niyang plano. Na kung rig man sana, dapat ginawa man lang niyang kahit pa paano maganda yung tingin sa kanya. Kasi pwedeng bala pa rin yung gamitin yung laban na yun eh. Tingin mo, may ang pakialam. pangit ng galaw niya, unang-una. Sagwa, di ba? Sabog yung mukha niya. Parang, tangina ano to? Plano ba to? Parang ang pangit eh. Parang hindi siya mademanda na fixed yung laban. Oo nga, no? Okay. Kasi kung ginalingan niya sa first round, nagulpi niya, parang magdududa nga no? Ako bigla ng round 3 na parang, gano'n na siya. Ang inatol, yung 1 and 2, parang wala namang ganyang senyales. Nung 3, bigla kang hinapo. Imposible, no? Imposible, kasi bilang nagbo-boxing din, alam mo, sige. papaulan ka muna eh. Gagatling gang ka, hindi ka namang gumatling eh. Ba't ka biglang hinapo? Yun nga. Kumbaga sa jogging, nag-sprint ka eh. Kaya ka, nag-ganon eh. Pero kung normal jog lang, kahit abutin tayo ng 30 minutes na walang walking, talagang jog lang talaga. Walang hapo yun. Parang ganyan nakita ko sa nilaro niya. Nag-ano ka lang, di ka naman rumatrat eh. Hindi naman siya tumrabaho eh. First second round, pare counter-punching yung ginagawa niya. Pag sumusuntok si Chi, sinasabayan niya, pumapasok. Di ba gumagano siya, nag-overhead siya? Pak! Sabi ko, putang ina, ang ganda. Tapos jab sa body. Hindi mo siya nakitaan ng umapat na combo. Yun, pwede kang hapuin nun. Diba? But yung mga heavyweight nga na, for example, nila Tyson Fury, 12 rounds pa nga, hindi naman hinapo eh. Kaya ako, madidikit ko siya doon. Why? Kasi yung dami ng fights niya, kasing dami rin ng mga yun eh. And also, meron siyang video na 30 people, amateur boxer, nag-rotation sa kanya. Hindi yun. Sa Dubai yun, di ba, pre? Oo, nag-rotation, 30 yun, boy. Walang break yun. Pero hindi siya ganon. Tumrabaho pa siya doon, tol. Kasi doon, 3 combo siya doon eh. Wala naman siyang 3 combo binitawan kaya Jab, sa body, and then hug. Yun lang nakita ko, pero yun nga, kaduda-duda yung biglang 3, biglang pagtayo niya sa lalim magandang hingal niya. Tsaka pre, kaya sabi ko, okay, sige plan, pero parang ang pangit talaga. Unang-una yung mga suntok ni Chase sa kanya, pre, pumapasok na,
Yung nga sinabi ko sa chat natin, 'di ba? Kamukha nung suntok nung tropa ni Ipo. Sino ba 'yon? Tama ka doon. 'Di ba yung suntok, yung ganito, may suntok siya kay binaba niya, ginagaya niya si Tate, Oo. inibay niya bigla. Yung gano'n. Tangina, sabi ko, yun yung suntok ng tropa Tama. ni Ipo, nakalimutan ko. Kamo pumikit yun eh. Pumikit siya noon, di ba? Pagsuntok niya, parang, pumikit siya pag dilat niya, nakatulog na yung kalaban. Nakalimutan ko yung pangalan ng tropa ni Ipo, yung Froggy Punch. Pares, dalawa yun eh, dalawang tolongges yun, di ba? Yung tinanggalan ng Yung isa kilay. yung naka-buzzcut, yung Froggy Punch. Sabi ko, putang ina, ba't pumapasok Yun yun? nga, akong pinagtataka ko nga, paulit-ulit na pumasok. Kaya sabi ko nga, pag hindi nga nangyari yung iniisip kong setup, ay wala na. Hindi na rin ako makikinig kay Tate. Sinasabi ko, eto, ang minimum nung requirement ko, lumaban pa siya, hindi niya kailangan manalo. Tapos, maayos man lang, ma-justify man lang na professional fighter siya. Yun lang. Yun nga. Pero pag lumaban ulit siya tapos pangit ulit, hindi na ako maniniwala sa lahat ng sasabihin niya. Bakit? Malinaw na fraud yun talaga. Nang luloko talaga siya. Talagang magaling lang siya sa bibig. Di ba dapat mas lalo mo siyang pakinggan niya? Kasi ano. Kasi kaya niya mag-create ng money. Tapos napapaikot niya yung tao. Pero ako sa 50-50 ako dun Wait. Maniniwala. 50-50 ako dun, pre. Kasi Maniniwala ako sa method niya. Maniniwala ako sa method niya. Pero yung ako ang mismong magpa-practice nung ginagawa niya. Kasi kunwari, sasabihin nga niya na ito ang gawin mo. Kailangan ano ba ang posisyon niya na... Sige, maganda yan pupunta mo. Go. Kasi magalimbawa na lang ako ng posisyon niya, depression is not real. Okay. Ang bigat nun. Ang dami niyang kalaban doon. So pag banu yung second fight niya, hindi ko na siya tutulungan doon sa yung sarili kong stand ang iaano ko diyan. Pero Why? kasi ang bigat nun eh. Ang bigat nung niya. Ang bigat nung mga pinasok niyang laban ng dahil doon sa mga bagay na sinabi niya eh. Tapos parang nga sa professional, magpakita ka ng ganun. Nasaan yung bigat? Kasi ako kaya malakas ang tiwala ko sa sarili ko kasi maraming mabigat na nangyari sa buhay ko na hinaharap ko talaga eh. Paano mo siya na-relate dun sa winning fight? Related dun sa depression take niya? Ito pa, Doon mo na, pasagot mo na. Sige, Paano, ba't hindi ka na makikinig sa kanya dun sa other opinion niya dahil nagkaka-fix fight siya? Kasi para na siyang nag-aano na lang eh, na bumibitaw na lang ng big word. Bumibitaw na lang siya ng big word tapos hindi niya pala ina-apply sa buhay niya talaga. Kasi nga, for a person na professional, champion, yun din ang sinasabi niya, di ba? Champion siya. O maniniwala, pag halimbawa sa second fight, sablay pa rin siya. Hindi pa rin natin gusto yung performance niya. Maniniwala ba kayo na 4-time world champion siya? Ako, naniniwala ako. And hindi magbabago yun kahit matalo siya sa boxing. Hindi, sa akin okay lang matalo. Pero yung performance niya, yung performance ang gusto ko makita. Hindi yung result. Hindi. Ako nakita ko na kasi. Pinanood ko lahat ng fights niya eh. Pare, tangina, malakas talaga siya, tol. And pag napanood mo siya sa kickboxing ng may mga niga pa siya nakalaban doon na makunat din. Magaling din talaga lagotukan talaga yung sipaan nila. Backtrack kayo, pare. Ang talagang pang 4-time talaga. Pang palag-palag din talaga. Above average talaga. Hindi ko man siya mahahanay sa mga kickboxer ng UFC. Pero I would say na deserve niya talaga yung kickboxing, pare. Na 4-time world champion. Sige. Tapos ka na ba? Medyo magaling Okay lang, talaga mamaya siya pa, sa mamaya dati. pa. Pero i-double down ko lang din yung gusto niyang sabihin, pre. Kasi hindi rin kung business-wise, no, kung business mo pag-uusapan natin, okay, tanggapin natin na talo siya sa una, no? Pero dapat nga lumaban siya pangalawa. Dapat mas maganda na yung performance niya para kasi kung business-wise ang pag-uusapan natin, bro. Again, bakit ba siya sumikat in the first place, si Tate? Dahil legitimate, okay yung mga sinasabi niya, nag-resonate sa maraming tao. Now, kung hindi siya papasok sa boxing totally, lahat ng sasabihin niya, magiging legitimate pa rin, magiging may bigat pa din. Okay. Ang mali niya dito is kung magpapatalo siya ang mali niya lang dito sa nakita ko, pumasok siya sa boxing. Ngayon, pag pumasok siya sa boxing, meron na siyang kumbaga parang meron na siyang kailangan pang patunayan pa ulit eh. Okay na yung sinabi niya, yun na yung napatunayan niya. Ngayon pumasok siya sa boxing, again, meron na naman siyang kailangan patunayan.
panibagong ano to na kailangan niya patunayan, boxing. Di ba, nasa laban tayo ng social media ngayon, di ba? Bakit ba siya sumikat? Dahil yung mga tao nga, sinishare yung mga messages niya, sinishare yung mga ano niya. Kung ako, nanonood na lalaki, nakita ko yung ganong performance mo, kitang-kita ng madla, both supporter and haters niya, nakita yung performance niyang malamya. Ako supporter niya, lalambot yung suporta ko sa kanya. Pwedeng hindi ko na i-share yung mga messages mo, kahit may point man yun, mahihiya na akong i-share yung messages mo kasi may mga haters na sasabihin, bobo naman sa boxing yan. Kumbaga, sabihin natin tama man yung sasabihin mo, pero mahina na siya dahil sa boxing performance niya, pare. Ako mag-iiba ako dyan. No. So, sige, pakinggan natin yan mamaya. So, di ba? Kaya nagkalakas ng yung tao na i-share siya, ipagmalaki siya, igawing idol siya. Kasi, alam lang natin sa kanya, kickboxing champion siya. Di ba? 4 times kickboxing. Ako pinagmamalaki ko, sabi ko, okay itong idol ko, masculinity, sagad, 4 times. Pero kasi, pumasok siya sa boxing eh. Di ba? Kaya kailangan maganda rin, at least, maganda sana yung performance niya, pare. Ito ano ko lang ulit. Oo. Kasi nga, very promising nga siya sa sa ideology ng masculinity eh. So pasok sa masculinity to, yung performance niya, pasok. Huwag mong papasukin yung laban na yan kung hindi ka naman magpapakita ng maganda. Sinasabi niya rin to na yung mga workout mo, kung hindi ka naman mag-all in sa workout mo, wag ka na mag-workout. Yun, exactly. O, di ba? Kung mag-workout ka, go hard. So, dapat yun dito. Rin yun dito. Kumbaga, applicable yan dito sa performance niya. Kaya nga sa akin, hindi sa panalo at talo ang gusto ko, makita ko yung performance niya na hindi ka mapapagod ng 3rd round kasi puta, amateur nga yan ang labanan 3 rounds lang eh. So imposibleng hindi mo lumabang ka pa ng isa. Tapos ako sa akin talaga, kaya rin tanggap ko na part ng bigger plan tong pagkatalo niya. Kasi nga tayong nagpi-preach ng self-improvement, hindi ka suputan ng matalo sa boxing, ha? Talaga. Oh, di ba? Pasok pa rin ako sa akin, pasok pa rin sa branding. Sa akin, masisira nga lang yung branding kapag hindi na siya lumaban ulit. Pag nagpakabanu siya sa sunod na laban o hindi siya lumaban, sira ang branding talaga. Pero kung para lang sa deeper message, gusto niya talagang maka-apekto ng bata, noble tong ginawa niya na magpapagulpi ako, ganyan. Pero babangon ako kasi gusto kong para sa akin, grabing exhibition yun. Kaya nga, ako gusto ko na gano'n ang mangyari. Yun, ako rin. Kasi Hope ako ang ganyan. lupit nun na hindi niya naman na kailangan gawin itong mga bagay na to eh. Di ba? Lalo na sa kalagayan ng mundo ngayon na maraming ang support. Pag nagkapera, dito na lang ako. Dapat ko pa gagawin yan. Pero siya, kahit hindi niya kailangan gawin, ang nilalagay kong storya sa utak ko na makaka-apekto sa mga kabataan, hindi ko na kailangan gawin yan. Pero para ipakita sa inyo, na totoo ko sa sinasabi ko na labanan mo yung kahinaan mo, bumangon ka dyan, gagawin ko to. Sige, magpapagulpi ako. Tapos ipapakita ko sa inyo na magra-rise ako. Yun. O sige, doon ka na sa mo. Sa point mo, pre. Bakit sa tingin mo yung sinabi ko na mahihina, sabi ko kanina, di ba? Hihina yung sa mga supporters. Ang sinabi ko doon, pare, is perspective ng supporters. Speaking of business-wise, hihina yung support sa kanya pag tumatak or hindi niya binawi yung image na ginawa niya nung last boxing. Correct. Agree naman ako dun sa mga sinabi ninyo. Parang magiging point of view siya ng supporter-wise ng globally rin talaga. Yeah. And totoo na may hina talaga. Pero kasi sa akin fix na eh. Kumbaga natuldokan niya na yun sa kickboxing dati na tanga na 72 pro yung ginulpi niya, pre. Take note 72 or 75 pros. Bugbog yun, tol. Ang dami pang knockouts, parang mga 40-30 ata. Correct nyo na lang. So, para sa akin, doon pa lang, valid na lahat ng sasabihin niya halos sa masculinity at hindi na mabubura yun na mga losing na mangyayari ngayon. At kahit matalo pa siya ulit ng dalawa, still valid pa rin yung mga sinabi niya noon. Kasi nga, 72 pros yung ginulpi niya eh. Kung tutusin, napakalayo niya sa 99% ng lalaki.
may invalidate ba yung motivational niya? Hindi. Kasi nga, going back, 72 pros yung ginulpi niya. Gets nyo? Parang, natuldukan niya na eh. Nothing to prove. Nothing to prove. Kaya nga, ang pinupush ko ngayon sa inyo, fixed fight na lang siya ngayon eh. Money making na lang, talo siya sa crypto 400M eh. So, naiintindihan ko siya kung bakit niya ginagawa yon. It relates to our opinion pagdating sa gambling, na parang, pwede niya sabihin sa atin yun na parang, tangina, kayo ba magbabakain? Gets niya? Parang, kaya hindi yan nababawasan respeto ko sa kanya eh. Medyo disappointed ako sa performance. Same as you guys, na parang, ganun din nararamdaman ko. Same nang nararamdaman ninyo na parang, tangina, more than that, kung fixed fight man to, dapat, kahit pa paano, Diba? ano naman, rumatrat ka, tumarabaho ka naman, hindi yung bigla ka na lang tumamlay ng round 3 na parang kryptonite ka eh. Exactly. Doon Tsaka, ako eh. imposibleng hindi niya alam na maglalabasan yung mga supot na galit sa kanya, di ba? Ito nga, Yun tol na nga eh. Basa niya nga yan lahat, tol eh. And going dun sa atin niya sa gambling topic, relate talaga yan dun eh. Kasi parang, when the price is right, ganyan din yan. Isipin mo nga eh, tayo na nga nagsasabi, ba't pa siya bumalik? Di niya nga kailangan gawin eh. Ang laking pera kasi talaga noon. Pagkatalo niya, no? Oo, tol. Plus publicity. Plus Rocky Balboa pa yung dating niya ngayon. Kasi pwede yung pwede pa siyang bumawi ngayon. At I'm sure yung susunod na fight niyan, malaki chance sa panalo. Pero kung papa-fix fight ulit yan, I don't give a shit. Valid pa rin yung opinion niya. Kasi nga, 72 na nga ginulpi niya. And kung babalikan ko lang yung mga pro fights niya noon, tangina masasabi ko na top tier din talaga. Top tier din talaga. Pwede siyang pumasok sa UFC ng anytime nung timeline na yun ha. Hindi ko man masasabi magkakampyonato siya, but I would say may matatalo siya doon. Oo, may makakapalag siya. May tatalunin siya. So, valid ba yung mga sinabi niya about sa masculinity pa rin? Yes. Kasi yeah. bukod sa rational, may napatunayan siya na you can stand up na basta hinilig mong isang bagay, you can be pro, pwede ka maging champion doon. And tama naman, halos yung mga sinabi niya, hindi pa rin ma-invalidate because of that one loss. Just like Mike Tyson did, na tinalo siya ni Jake Paul na nakakatawang YouTuber that time na hindi marunong sa boxing, na invalidate ba lahat ng mga wins niya noon? Hindi rin. Pati mga opinion niya noon, no. Kasi fixed fight nga eh, when the price is right. Same as kung paano natin make yung gambling, guys. Na parang, para ba yung pinaka-take natin sa gambling is, kung rational kang lalaki, kung hindi ka tangang supporter namin, alam mong matalino ka, hindi ka magpapalulong. We're just doing it for our family kung bakit kami ganyan nag-promote. Pero hindi kami nagpo-promote now ah. So, unselfish siya kung titignan, but parang pag-iinom ng beer yan eh. Kung halimbawa may San Miguel na mag-promote sa amin kasi pang lalaki nga to, which is pagbato sila ng beer dito, sinabi ba namin magpakalangu kayo? Dahil lang may beer dito. Yeah. May beer dito kasi sponsor to, pero drink moderately lang tayo. Just like gambling. Hindi ko naman sinabing ubusin mo lahat ng pera mo, taya mo sa pula. Gambling wise na happy ka lang dapat dyan. Chill ka lang. Habang nagre-relax ka, nagbibir ka, o sige, pindutin mo yan. Trip mo yan eh. Diba? Atong ang napakayaman, nagagambling din, naubos ba yung pera niya? Hindi naman. Ang daming big time sabongeros na may nalulong, may mga stay pa rin naman. Isa rin kasi na ginagamit ng mga retractors ni Tate ngayon. Actually, dahil nga sa nangyari na to, medyo nagka-respect yung mga tao kay Jake Paul. Kasi daw at least, again, nagets natin yung game. Di ba? Like yung sinabi ninyo, this is all a game. Yun na yung perspective natin. But ito nga, pinag-uusapan natin yung perspective ng mga haters nga dyan na kaya nagkalakasin ng loob or nagkalakas sila ng loob na iba si Tate is kinumpara nila kay Jake Paul kasi kahit naman daw matalo si Jake Paul, magulpi si Jake Paul, at least yung mga kalaban ni Jake Paul is mga former underdog champion. Former mga big time talaga sa boxing. While si Tate nga daw nagulpi, natalo ng isang beginner lang sa boxing. Isang tolongges. Pero pagdating dyan sa ganyan, tangina, hindi acceptable sa akin yung ganyan ka pambatang yan eh, pambatang bata nga opinion yang ganyan kasi referring dun sa nila, insight nila na ganyan Isipin mo to si Anthony Joshua.
papasok to doon sa sinasabi nila eh. Ni nakaka... Anthony Joshua, for your information lang, yung si Anthony Joshua, yan yung kalaban ni Jake Paul recently. Yan yung... Oo. May-ari na ng mga yung mga boxing na yan. Pera. Pre, may hawak na dyan na hindi ka mananalo. Pag sinabi nilang hindi ka mananalo, hindi ka dapat manalo. Or else. Sira buhay mo. Yeah. Mabusing mo. So, doon ako pa rin sa fixed fight to. Oo. Fixed fight yung pare. Hindi yan matatalo ng without parang walang reason. Tangina 72 fights versus 5 fights. Sipin mo yung layo ng laro niyan. Actually, yung 15 fights win nga ng pro eh. Ilaban mo, kasi tinitignan ko si Chase hindi pro eh. Parang 5 wins on amateur siya eh. Kasi yung mga nakalaban niya, puro amateur din yung dating, di ba? Wala lang headgear, kaya mukhang pro. So parang ganun, 15 fights ng pro, ilaban mo sa may 5 amateur boxing. Tignan mo kung paano mabugbog yung mukha nun, pre. As in talagang magugulpi talaga yun, par. Tapos 72 versus 5, fix yan. Wala kaya... 100% fix Obvious, yan. no? Obvious Yeah, talaga, no? fix yan, par. Yung mga yung mga retractor nga na nagkukumahog na tapos inaano nila yung opinion na ganun. Hindi talaga pwede gamitin yung angulo na yung pagkatalo alone. Bigyan mo pa ng maraming detalye kasi nga si Anthony Joshua nga anong height niyan? 6'5", 6'6". Laki, pre. Oh. Ninakaut siya ni Andy Ruiz, ang taba nun. Biggest upset yun, par. Ang taba nun, ginulpi siya. Paano dyan? Ikaw? Hindi ko nakitaan ng yung fixed fight yung laban nila na yun. Putang ina, biggest upset yun. Ang ganda no, ang ganda Panoorin mo, no. par. Sarap panoorin. Bagsak si Anthony doon noong una. Bagsak siya. Sabayan talaga. Wala akong nakita talaga. Wala akong naamoy na doon na may Siontics. naglaro na malaking mama. Wala. Parang tingin ko sabayan pustahan lang to. Parang manok sa manok eh. Ganun nangyari, tol. Ang itsura nung Andy Ruiz, pre, bonjing. Butterbean. Butterbean, no? Alam ko na, may idea Mas na. small lang na konti. Pero ang bilis ng kamay yung puta, no? Butterbean nga. Ganun si Butterbean eh. Ayun talaga. Oo, laro niya. Mukhang kung humiliation ang usapan, tangina kung kay Tate na feeling mo humiliated siya dyan, mas humiliated yung itsura ni Anthony Joshua nun, Talagang napabagsak niya na si Andy Ruiz. Napabagsak bagsak. niya na. Pagtayo lang nun. Pagtayong tayo, banatan ulit sila. Tinamaan si Nakabawi ulit. Oo, 5 seconds lang. Pagkatapos nun, the whole fight, yung tayo ni Joshua, ganun na. Spaghetti legs na. Tapos pagdating nung anong round ba? 11 ba or nag-surrender si Joshua. Yun, nag-surrender yun Oh. Kaya sa akin, Hindi na siya naglalakad ng forward. Nakaganon siya hindi siya nag-surrender. hindi ba siya nag-surrender? Hawak niya yung rope. Ganyan siya. Ngayon, pinapa-forward siya nung referee. Ayaw niya sumunod. Pero, tingin ko kasi hindi na kaya ng paa niyang ilakad yun ng forward. Babagsak na siya. Kaya, Sa ganun, TKO yun. standing knockout, pare. Oo. O ganun ang nangyari sa kanya. Kaya, tapos si Pacquiao, nung bumagsak. Inong yun. Magkasama tayo, nagturo ka. Grabe shock yun, tol. Magapon ako shock nung pre. Gago, parehas tayo. Sabi ko, ito pinakamalungkot na Pasko ko. Mga Pasko banda yun Actually, Tuturo tayo ng sayaw nun. Tulog na tulog. Nakakagalit pa, parang chamba pa yung dating. Nakakainis ang puta. Pero ayaw na lumaban ni Marquez. Sabi ni Marquez, kaya ka na. Yan nga, kaya yan, dahil sa mga events na yan sa akin, nagsasabi sa akin na, hindi mo pwedeng husgahan yung tao dun sa pagkatalo nyo ng ganun. Kaya nga maganda nga yung sinabi mo na, ikaw, support ka, kahit pagsampa nga, mag-training nga lang, wala pang magnanockout sa'yo, ayaw mo na nga So, itong mga taong yan, yung mga nag-participate nila, sila Jake Paul, sila Andrew Tate, na kagad? Oo. Pagsampa pa lang nila sa ring, na kagad? Ano tawag dito? Respect na. Respect na kagad. Kasi yung tinrabaho niya ng kaya nga doon yung tinrabaho niya ng ilang buwan kagad before that fight, diba? Mahirap na hindi nga ginagawa ng 99%. Kaya yun nga yung naging salungat ako dun sa opinion ng POV nyo ng madla, diba? Kasi hindi naman sa inyo lang yun POV ng madla yun na invalid ba yung opinion? Valid. Kasi doon pa rin sa 72 fights, i-backtrack nyo. At tignan mo ko sa sarili mo kung ubra ka ba doon. Diba, tangina, ang layo ka agad, par. Tsaka yung isa pa yung, speaking of, nakakatakot nga lang talaga umakyat ng ring. Biruin mo, panoorin mo yung mga laban ni Mike Tyson. Kung paano siya kahalimaw yung... Si mukha niya, habang nagpe-face to face kayo. Diba? Tapos, sa ring ka, Mga ganun, papasok ka sa ring, pre. Kalaban mo Mike Tyson.
Putang ina, gumanon lang sa mag-devs roll lang yung laki-laki nun. Nakakatakot na yun, pre, ha? Uy. Kahit naka-guard ka pa na. Par body shot nun, nakakawasak ng buto ng ribs. Pare, Kakrak yung ribs ng kalaban, tangina. tuwang-tuwa kasi ito yung mga klase ng tao na ni anong sports nga, hindi ka nga nakapasok. Kaya ang bilis, ang judgment lang nila sa sports is manalo, matalo. Yun lang. That's why. Talo ka, ganun na yun. Ganun lang sila. Anime na, pinaka-sports mo na, nanood ka lang ng Ipo Makunochi, kaya ganyan eh. Pero kung sports-minded ka na tao, yung understanding mo sa pagkapanalo, pagkatalo, malalim na. Right? The fact na natutuwa ka, talo si Andrew Tate, nagulpi ng bobo ka kasi. Yun. Pero sila Mighty Mouse, pare, nag-reaction video sila kay Andrew Tate. Nag-politically correct lang sila na ganito, ganyan, di ba? Pero they know deep inside, pare, fighter to fighter, yung mga yun. Fixed fight talaga yun. Hindi rin nila pwede sabihin yan. Pwede Pero sabihin kasi. off-cam yan. Tangina mo, Tate. Kasi sila rin naman Sahod! Ganun yun. Pumapasok din sila sa ganun. Oo naman. Oo, pare, if the price is right. Ano ba naman yung fame ko lang sa kikitain ko na papakainin ko yung buong angkan ko na ng di ba? Lolot sa apo ko papakainin ko. Ano nga naman yung isang win lang sa akin, di ba? Naaalala mo yung pinakamayaman nung natao nung 1750? Hindi. Ano yun? Ikaw, naaalala mo yung pinakamayaman nun, yung pinakamalupit, pinakakilala nun 1750? Hindi. Oo. Sa buong mundo. 1750. Isang tao, hindi tatlong pangalan. For sure ako, di ako magkakamali sa sagot na to. 750, malamang Rockefeller na yun. Yan. Baka wala pa sila nun. Oo. Wala pa rin. Baka. Hindi rin Rothschilds. The point is, hindi natin kilala. At wala na okay. tayong pake kung sino yun, di ba? Parang gano'n lang din, yung isipin mo sa fixed fight. Hindi ka naman na maaalala 200 years ago, 100 years ago. So, ang pinaka-importante lang talaga, be happy now, get the money now, okay yung family mo, kasi by the end of the day, 100 years, 200 years, who the fuck are you? Parang, ang ina. Ito nga eh. Ako sa akin, ang posisyon ko dyan sa mga pag-gambling na yan. In a perfect world, sige, ipaglalaban ko rin na huwag kayong tatanggap ng pera sa sa sugal, sa perpektong mundo. Yeah. Pero sa kalagayan ng mundo ngayon, ito nga sabi ko nga, kung halimbawa, kayo, ilagay nyo sa comment section, kung halimbawa ako, si 8 Asset, alam niyo na kung gaano niyo ako kakilala, kung ano man yung status na nakikita niyo sa akin. Pag nangako ako sa inyo na lalabanan ko tong mga oligarko ng Pilipinas, lalabanan ko. Ngayon, tingin nyo, maipapanalo ko tong laban na to, nasusunod ako sa batas, gagawin ko yung tama. Patay ka, pre. Hindi! Hindi ko malalabanan yung mga oligarko na yan na hindi ako, hindi ako naka-mindset na gera to. Yun, iulitin ulit Kumuha natin ng resources para makalaban. pag gera ang pinag-uusapan, hindi yan usapan ng tama't mali at fair. Hindi. Lahat, all the means para manalo ka, gagawin mo. Mag-cheat ka unfair ang laban pag war. Yun ang nakakalungkot na realidad natin. Nasa state of war tayo. So, yun yung nakakalungkot. Hindi ka pwedeng angel ka. Tatalunin mo yung mga masasama na gano'n. Walang nangyaring ganun. Kaya yung mga nag-virtue signal na yan, papasok ba sila doon na virtue signaling lang yung mga yan, no? Wala, pre. Di ba? Uy, huwag kayong mag-promote ng sugal kasi masama yan, man. Empowerment yung nilalaban ninyo, tapos nagpo-promote kayo ng sugal. Masama yan. Bata ka pa. Come to think of it, bakit ba nauubos yung pera nyo sa sugal? Kasalanan ba ni Josh On Point at 8 Asset? Dahil nga nag-promote sila ng sugal. Hypothetically lang to Hindi naman nila ginagawa ngayon. Nag-promote kayo. Bakit naubos yung pera nung taong nakinig sa inyo? Kayo ba yung nagsabi na isugal mo lahat? Hindi, kasi may greed ka sa katawan. 'Di ba? May kagahaman ka kasi sa katawan. Inasa mo kasi na doon ka yayaman. Tinignan mo kasi yung sugal na source of income. Oo, kasi halimbawa pumusta ka sa boxing ngayon. Tinignan mo na yun na magbabago ng buhay mo. Hindi pumusta ka lang naman sa boxing para mas nakakatuwa panoorin. Exciting lang, Exciting lalo. Lang. Pare nagpupustahan kami sa basketball ng tropa ko minsan. Lalo pag NBA finals. Pustahan kami 2,000. Sino magpapabakit ng beer? Kasi pinusta mo yung pati kotse mo Alam mo yon sa simpleng dapat katuwaan nyo lang. Bakit pa kayo nagpupustahan sa basketball? Kami, nagpupustahan kami sa basketball, 1,000 minsan. Katuwaan. Oo, piso per ulo, parang 100 ulo.
hindi naman kami naubos. Yeah. Sugal din yun. Kaya kayo naubos kasi may greed kayo sa katawan na sinabi nga sa Biblia, huwag niyo sagarin yung greed. Oo. Kayo maging gahaman. Tsaka ito pa, hindi nyo kasi nagigets. Again, nandun tayo sa mga level, surface level lang kasi itong mga to eh. And again, 50-50 tayo sa sugal, di ba? Pwedeng, ang sugal is para sa atin, ito, naniniwala ako, fun siya. Di ba? Fun. Masaya talaga. Masaya ang sugal sa mga taong mayayaman. Ginagawa lang nilang ano yan, pastime lang nila yan eh. May napanood nga ako ng movie yung sa... Kaya pag bobo ka, deserve mo maubos yung pera mo. Ba't ka nagsusugal? Eh, mahirap ka nga. Tanga ka. Diba? Diba? Saka, bakit mo tinataya lahat ng meron ka Oo. sa sugal? Isibihin, bobo ka talaga. At kahit hindi ka talaga yayaman in the first place, hindi ka rin naman talaga aasenso kasi nga, ganun pa lang, nabobo ka na. Nabobo ka na, At pre. kahit dumating yung 5 million, 15 million a month sa'yo, trust me, ubusin din yan. Kasi Ubusin niya nga, lang yan. bobo ka. Bobo ka eh. Bobo ka, mahirap ka, huwag kang buboto. Pati yung mga babae na, wala kayong karapatang bumoto. Bobo ka, nagsugal ka, nagpatalo ka sa sugal, wala kang karapatang bumoto, pati yung mga babae. Kaya pag dumating yung time na mag-promote man ako ng ganyan, when the price is right, pag nagustuhan ko na yung bibigyan nila numero ngayon, kasi hindi ko pa gusto eh, mababa talaga. Magiging transparent ako. Ang dami nagchat-chat sa akin ng sugal, mababa talaga. Hindi ko trip. Yung kaya ko pa talaga kitain eh. As in, Yun na nga mas eh. malaki pa nga yung money ko dun arawan kumpara dun sa ino-offer nila. So, ang Yeah. baba niyan. No, pero pag dumating yung time na mag-promote ako niya, wag niyo ako sisihin ba't naubos pera mo kasi tanga ka, bobo ka, greed ka masyado. And kung hindi man yung pinopromote ko kukuha ng pera mo, trust me, may kukuha rin ng pera mo na yan. Hindi lang sa sugal, pre. Hindi lang sa sugal, Pwedeng ibang babae, Yan. kapitbahay. ayan. Kasi nga hindi ka pa ganun kalawak. Kasi, Kasi bakit ko nasabi yun? Kasi nga ganun yung pagkakaintindi mo sa pinromote ko. For example, nag-promote ako ng beer. 'Di ba? Marami naman magiging lasinggero dahil sa pinromote ko na yan, pero hindi ko sinabing damihan ninyo kasi yung pag-inom. Ganon din sa sugal, hindi ko sinabing damihan nyo yung pagtaya. yeah. And nagsusugal din kami sa basketball, we just do it for fun. Hindi namin inuubos lahat ng ari-arian namin para doon sa isang laro na yun. Tsaka mayaman. Ubusin nyo nga to. Ubusin nyo nga tong si Dus ni Joshon Yan, Point. pwede pa. Ubusin nyo nga. Ubusin ka talaga ng chicks mo niyan. TikTok shop yan, pare. Ubusin ka ng chicks mo niyan, sisimutin ng tubo mo niyan. Pag may sedus ka, par. Lagyan mo yung yung etage mo, putang ina mahapde. So yun, sana naabot ninyo yung gusto kong mensahe na tignan mo yung bagay na yon na mas malawak pa, na wag lang sisi ng sisi. Instead, isisi mo sa nagpo-promote, bakit ang daming nalulong? Instead, bakit hindi kaya kayo magkaroon ng accountability isa-isa? Yun. Putang ina nyo, kayong mga tanga-tanga na nalulong. Mm. Bakit sinisisi mo doon sa nag-promote na sinundan mo? Bakit hindi mo sisihin sarili mo? Accountability pinag-uusapan natin bilang lalaki, di ba? Oo. Tamad mag-isip eh. No? Sisihin mo Tamad sarili mag-isip. mo. Yun naman talaga madali eh. Ikaw pipindot doon kung magkano taya mo eh. Ikaw pipindot, ikaw yung gahaman, ikaw yung greedy. Kasi alam mo, malaki kikitain mo pag tinodo mo. Yun. So gahaman ka. Exactly. Diba? Totoo. Meron bang mga nag-promote ng sugal dyan sa Pilipinas na sinabi na, itayaan nyo lahat dito. Putang ina, walang ganon, par. Dinetret ka ba? Pag hindi ka tumaya dito, alam Puputok ko ka. yung address mo, yari ka. Oo. Or lagi nga nila sinasabi, parang sugal moderately. Parang bet moderately. Mm. Lagi nila At sinasabi, your par. own risk pa, sasabihin. At your own risk. Bet at your own risk. Mm. Moderation lang. Kahit sino ba yun? Yung mayaman ng kolektor ng sapatos, Big Boy Cheng, Sugarol, di ba? Lagi niya sinasabi, moderately lang. Mm. Kayo kasi mga gahaman kayo. Sana naabot niyo yung ganon. Nabuksan ko lalo yung perspective niyo sa mga bagay na yan. Mm. At, yun, sana mas napalawa ko pa kayo na huwag nyo agad tignan na devil, demonyo. Diba? Kasi kahit sa parte talaga, may sugal din talaga. Actually, So, totoo. iba lang ng format. Sinasabi lang nila kung ano yung ipis at butterfly. Gets? Parang, Obvious, surface level nga. ipis at butterfly to eh. Pero both yan, pag pinatay mo, parehas mamamatay yan. Pero pag pinatay mo yung ipis, doon ka lang mukhang justified. Mm. Pero yung butterfly, kawawa naman. Pero both life yan, na tinanggalan mo. Exactly. Totoo. Parang Ganda ganun yun. Ganda yung example mo na yun, pre. Ganda yun. Hindi kasi nakapikon yung mga nagsasabi lagi sa comment, pati sa mga, pagtanggol ko na rin, kahit sa mga kaibigan natin na nagpapanong ng sugal, lagi nila kino-corner ng gano'n na,
ako nabububuhan talaga ako. Ganun lang ba kayo mag-isip agad-agad na parang ang liit naman Nagpo-promote ka ng sugal. Parang ano na para sa akin na insulto. Nagpo-promote ng sugal yan eh. So, sinabi ko bang itaya mo lahat ng ari-ariya mo dito? Parang Inggit ka lang eh, oh. Inggit ka lang eh. Oo, parang takatangahan talaga ako. Dapat di ka tanga pag fan ka namin eh. Oh, alam mo yun? nila yan. Wala naman sigurong ganyan dito. So, gawin ba kay Tate fixed fight yon? Nagbabawi siya 400 million na talo niya sa crypto. I believe. And pare-pares tayo ng naramdaman, disappointed din ako sa fight. At least kung fixed fight yun, tangina lumabang ka man Maganda man lang, di ba? Oo. Siguro kahit dahil 6 rounds yun, kahit 5 rounds maganda tapos 6 rounds, so sige. Bahala ka na. Bigla ka na knockout. Parang, Oo. okay, Oo. nachambang ka eh. Nalaki Oo. punch ka eh. Di ba? Nakokak punch ka, sige. So yun mga pare, no? Anong komento ninyo pare? And I'm sure sana isa na rin tong way, no? Yung video na to is para kumbaga, mahikayat kayo na pumasok sa sports, no? Para lumalim yung understanding ninyo sa mga ganitong bagay. Kasi, again, di ba? Pag hindi gumagalaw ang katawan, wag mong asahang gagalaw din ang utak mo, pare. So, pumasok sa sports. Tama alright? yun, ah. Pumasok sa sports. Don't forget to subscribe, pare. Leave a comment down below anong reaction ninyo doon sa laban ni Tate, no? Para sa inyo ba? Fix ba yun o hindi? Iwan nyo yan sa baba. So don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago natin videos. Anti-Support Podcast. Magbabalik kami. Sugod sa bagong taon! Gago, magagas kasi yan, mali. 3 p.m. gang.